Sa gabi ng maringal na pagbubukas ng isang bagong tayo at maluhong hotel. Isang gabing puno ng kislap at karangyaan. Ang mga kristal na chandelier na nakabitin mula sa kisame ay nagkakalat ng maningning na liwanag sa buong pangunahing bulwagan ng gusali. Ang malamyos na tunog ng musikang klasikal ay maririnig. Kasabay ng usapan ng mga panauhing imbitado na binubuo ng malalaking mamumuhunan, matatagumpay na negosyante, at mga mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan at telebisyon. Ang mga waiter ay pabalik-balik na may maayos na mga hakbang. Bitbit ang mga bandehang puno ng mamahaling champagne, alak, at mga magagaang pagkain na espesyal na inihanda para sa gabing iyon. Ang tanawin sa loob ng bulwagan ay tunay na nagpapakita ng antas at yaman na umaapaw. Walang ni isang detalye ang nakaligtaan sa pag-inaugurasyon na ito. Lahat ay inayos upang bigyang kasiyahan ang mga mata at panlasa ng mahahalagang panauhin na dumalo. Sa hanay ng mga pandangal na upuan sa pinakaharap, nakaupo si Celestina. Siya ay napakagarbo at kalmado sa kanyang suot na modernong Filipiniana na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kapayapaan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng matalas na talino at mataas na antas ng pagiging alisto. Siya ay naroroon bilang legal na asawa ni Ricardo, ang CEO na siyang bida sa gabi ng pagbubukas. Tinitigan ni Celestina ang marangyang entablado sa kanyang harapan na may damdaming mahirap ipaliwanag sa salita. Sa loob ng maraming taon, sinamahan niya ang kanyang asawa mula sa pagiging isang nobody. Mula sa mga panahong mahirap kung kailan laging nagrereklamo si Ricardo tungkol sa hirap ng paghahanap ng trabaho. Hanggang ngayon, na ang kanyang asawa ay matatag na nakatayo sa tuktok ng tagumpay. Ngunit, si Celestina ay may itinatagong malaking sikreto na kahit ang kanyang asawa ay walang kaalam-alam. Hindi lamang siya isang asawang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang asawa mula sa trabaho. Siya ang pangunahing puwersa sa likod ng tagumpay ni Ricardo. Bago dumating ang gabi ng pagbubukas na ito, naramdaman na ni Celestina ang maraming kakaibang kilos ng kanyang asawa. Madalas umuwi si Ricardo ng gabi na may iba't ibang klasikong dahilan tungkol sa trabahong nagpatong-patong. Ang amoy ng hindi pamilyar na pabango ay madalas na naiiwan sa kanyang mga damit. Ngunit, si Celestina ay isang babaeng gumagamit ng lohika. Pinili niyang huwag agad mag-akusa, yan ang walang matibay at legal na ebidensya. Nagpadala siya ng kanyang pinagkakatiwalaang tao upang imbestigahan ang mga kilos ni Ricardo sa loob ng ilang buwan nang hindi nagdudulot ng hinala. Mula sa lihim na imbestigasyong iyon, nalaman ni Celestina ang lahat ng kabulukan at pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi lamang nakikipag-ugnayan si Ricardo kay Katrina, ang sekretarya ng kanyang kumpanya, kundi walang awa ring ginagastos ng lalaki ang pera ng proyekto ng kumpanya para lamang bigyan ng layaw ang kanyang kerida. Itinago ni Celestina ang sakit ng mag-isa. Tumanggi siyang masira. Dumating siya sa gabing ito hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang taong may hawak ng buong kontrol sa chessboard ng buhay ng kanyang asawa. Sinadya niyang hayaan munang maabot ni Ricardo ang tuktok ng kanyang kayabangan. Hinayaan niyang lumipad ng mataas ang kanyang asawa at tamasahin ang mga papuri upang ang kanyang pagbagsak mamaya ay mas masakit at hindi na muling maitatama. Umakyat si Ricardo sa entablado na sinabayan ng malakas na palakpakan mula sa mga bisita na pumuno sa bulwagan. Ang lalaki ay mukhang napakakumpiyansa. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay lumawak habang nakatayo siya sa harap ng nakaukit na kahoy na pulpito at sinimulang ayusin ang mikropono. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok na ngayon nang buo sa figura ni Ricardo. Bahagya siyang umubo. Sinusubukang pakalmahin ang maingay na bulwagan. Bago simulan ang kanyang pambungad na talumpati, binati niya ang mga mamumuhunan. Isa-isa na may tono ng boses na ginawang napaka-autoritatibo. Sinimulang ikwento ni Ricardo ang kanyang pagsisikap, ang mga gabing walang tulog, at ang iba't ibang mabibigat na hadlang na tila nag-iisa niyang nalampasan upang maitayo ang gusaling ito na may 10-10 palapag at napakaganda. Sa tuwing pinupuri ni Ricardo ang kanyang sariling mga nagawa at katalinuhan, bahagya lamang ngumingiti si Celestina mula sa kanyang upuan.
Sa gitna ng mahabang talumpati na puno ng papuri sa sarili, biglang nagbago ang tono ng boses ni Ricardo. Huminto siya sandali. Tumingin sa direksyon ng upuan ni Celestina na may kakaibang tingin. Hindi isang tingin na puno ng pagmamahal o pasasalamat sa isang kasama sa buhay, kundi isang mapangmaliit na tingin na puno ng pagkasuklam at kayabangan. Pagkatapos ay inilipat ni Ricardo ang kanyang tingin sa kabilang sulok ng bulwagan. Ngumiti siya ng napakalapad at tumawag ng isang pangalan na nagpabilis ng tibok ng puso ni Celestina. Kahit nananatiling patag ang ekspresyon ng kanyang mukha, tinawag ni Ricardo si Katrina upang umakyat sa entablado at samahan siya. Mula sa likuran, lumakad si Katrina na may pilit na kaangasan. Mataas ang kanyang baba. Hinahamon ang lahat ng mga mata. Ipinagmamalaki ang mga mamahaling alahas na nakasabit sa kanyang leeg at pulso. Isang ngiti ng tagumpay, ang malinaw na nakaukit sa mukha ni Katrina. Nang sa wakas, ay tumayo siya sa tabi ni Ricardo sa harap ng daan-daang mahahalagang tao. Ang bulwagan na dati puno ng bulungan ng paghanga ay dahan-dahang naging tahimik at awkward. Nagsimulang magtinginan ang mga bisita. Nalilito sa kakaibang sitwasyon na nangyayari sa kanilang harapan. Ilang mamamahayag ang nagsimulang itutok ang kanilang mga lente ng kamera nang mas maigi, handang kunan ang pangyayaring malayo sa opisyal na programa ng gabing iyon. Tinitigan ni Ricardo ang lahat ng bisita na may kumpiyansang lalong lumalaki hanggang sa mabulag ang kanyang sentido komun. Inakbayan niya ang baywang ni Katrina nang walang kahihiyan. Tila tuluyan nang nakalimutan na ang kanyang legal na asawa ay tahimik na nakaupo ilang metro lamang mula sa kanyang kinatatayuan. Muling inilapit ni Ricardo ang kanyang bibig sa mikropono, handang magbitaw ng mga salitang sa tingin niya ay magpapakita sa kanya bilang matatag. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, nais kong magbahagi ng isang masayang balita. Ang malaking tagumpay na ito ay hindi kailanman magiging posible kung wala ang isang pambihirang babae. Siya ay hindi lamang isang ordinaryong empleyado, kundi ang buhay ng kumpanyang ito. Nais kong ipakilala ang babaeng naging tunay na inspirasyon sa likod ng aking tagumpay. Si Katrina. Kami ay malapit ng magpakasal pagkatapos maayos ang proseso ng annulment namin ng aking asawa. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa isang hawla ng kasinungalingan. Kasama ang isang babaeng walang silbi at walang alam sa hirap ng mundo ng negosyo. Panahon na upang makasama ko ang isang babaeng tunay na karapat-dapat sa aking posisyon ngayon. Ang mga salita ni Ricardo ay parang kidlat na tumama nang malakas sa loob ng saradong bulwagan. Biglang nanigas at tumindi ang tensyon sa paligid. Nagsimulang magbulungan ang mga mamumuhunan na may mga mukhang nagtataka at nadidismaya. Ang mga mamamahayag ay walang tigil na pinipindot ang shutter ng kanilang mga kamera. Kinukunan ang bawat segundo ng malaking iskandalo na inanunsyo mismo ng gumawa nito. Karamihan sa mga mata ay bumaling ngayon kay Celestina, naghihintay sa isang hysterical na reaksyon mula sa babaeng pinagtaksilan at hinamak sa harap ng daan-daang mataas na tao. Handa silang lahat na makita ang pag-iyak o pagsigaw ng galit, ngunit lahat ng hula at inaasahan ng mga tao ay ganap na mali. Hindi ni isang patak ng luha ang pumatak mula kay Celestina. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang gulat, hiya, o malalim na kalungkutan. Sa halip, ngumiti siya ng napakalamig. Sa isang napaka-eleganteng kilos, dahan-dahan at puno ng katahimikan, tumayo si Celestina mula sa kanyang pandangal na upuan. Inayos niya ng bahagya ang tupi ng kanyang damit nang hindi nagmamadali. Pagkatapos ay humakbang ng may katiyakan patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig, ang tanging tunog na nangingibabaw at bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Tinitigan ni Ricardo si Celestina, na may kunot sa noo, naiinis sa hindi inaasahang katahimikan ng kanyang asawa. Inakala niyang magmamakaawa si Celestina o tatakbo para itago ang kanyang mukha. Ngunit ang mga hakbang ng babae ay nagpakita ng aura ng kapangyarihan na nagsimulang magdulot ng kaba kay Ricardo. Nang makarating sa entablado, hindi sumigaw o nambugbog si Celestina. Patuloy siyang lumapit sa kanyang asawa
At sa isang matatag na paghila, inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ni Ricardo. Si Ricardo, na nabigla pa rin, ay hindi nakapalag. Tumayo si Celestina sa gitna ng entablado, hinarap ang lahat ng mga panauhin na may matalim na tingin na tumatagos hanggang sa pinakalikod na hanay, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Isang napaka-emosyonal na talumpati, aking asawa. Tunay na isang hanay ng mga salitang nagmula sa puso, ng isang taksil na nag-aakalang siya na ang hari ng mundo. Ngunit tila may isang maliit, ngunit nakamamatay na katotohanan, na nakalimutan mong banggitin sa mga panauhin ngayong gabi. Isang katotohanan na agad nawawasak sa buong murang kwentong kathang-isip, nakakatapos mo lang buuin sa harap ng mga kagalang-galang na taong ito. Hinayaan ni Celestina na manatili ang katahimikan sa hangin sa loob ng ilang sandali. Siniguro niyang ang lahat ng atensyon at pandinig sa bulwagan ay nakatuon lamang sa kanya. Nagsimulang mag-alala si Ricardo. Ang malamig na pawis ay nagsimulang lumabas sa kanyang noo. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Celestina upang agawin ang mikropono. Ngunit ang matalim na tingin mula kay Celestina ay nagpatigil sa kanyang kamay sa ere na parang nakuryente. Si Katrina na nakatayo sa tabi niya ay yumuko na lamang. Kinukuyom ang dulo ng kanyang damit na may pag-aalalang nagsimulang kumain sa kanyang katahimikan. Pagkatapos ay inilipat ni Celestina ang kanyang tingin sa hanay ng mga malalaking mamumuhunan na tensyonadong nakaupo sa mga pandangal na upuan. Mga ginoo at ginang, ipakikilala ko muli ang aking sarili. Ako si Celestina. Ngunit ngayong gabi, hindi ako nakatayo dito dala ang pangalan bilang asawa ni Ginoong Ricardo. Sa loob ng mahabang panahon, ipinagmamalaki ni Ricardo ang kanyang sarili bilang isang mahusay na negosyante na nagtagumpay sa pagtatayo ng marangyang lugar na ito mula sa simula gamit ang kanyang sariling pawis. Sa kasamaang palad, iyan ang pinaka-nakakahiyang kasinungalingan na kanyang nilikha. Ang proyektong pagtatayo ng higanteng hotel na ito ay muntik nang mamatay noong nakaraang taon dahil sa matinding kakulangan sa pondo. Walang ni isang bangko ang gustong magpahiram, kahit isang kusing, at alam kong sigurado na walang sino man sa inyo dito ang naglakas loob na kumuha ng malaking panganib na mamuhunan sa simula ng pagtatayo. Nagbigay ng sandaling pahinga si Celestina upang maunawaan ng bawat isa ang kanyang sinabi. Ang bulungan ng pagkabigla ay nagsimulang kumalat sa mga upuan. Napagtanto ng mga malalaking negosyante ang katotohanan. Sa sinabi ni Celestina, nagbulungan sila. Naaalala ang pangunahing dahilan kung bakit sila naglakas loob na sumali at mamuhunan sa gitna ng proyekto. Lahat sila ay umasa sa pagkakaroon ng isang lihim na pangunahing mamumuhunan bilang pangunahing garantiya para sa kaligtasan ng kanilang pera. Lahat kayo ay naglakas loob lamang na sumali dito. Matapos makita na may isang partido na naglakas loob na mag-inject ng napakalaking pondo nang walang pag-aalinlangan. Ang partidong iyon ay isang pribadong kumpanya na ang pagkakakilanlan ng may-ari ay mahigpit na itinago ng isang tagapamagitan. Ngayong gabi, ibubunyag ko ang sikretong iyon. Ang pribadong kumpanyang nag-inject ng pondo ay pag-aari ko ng buo. Ako ang lihim na pangunahing mamumuhunan na nagbuhos ng 2 bilyong piso, mili-mili-mila, sa cash upang iligtas ang basurang proyektong ito mula sa ganap na pagkasira. Ang bulwagan ay biglang umugong muli ng malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa palakpakan, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil na kumislap. Sinadya kong gumamit ng pangalan ng isang tagapamagitang kumpanya upang mapanatili ang kayabangan ng aking asawa. Nais kong maramdaman niya na tila ito ay purong tagumpay niya. Ibinaba ko ang aking ego para suportahan ang kanyang paglalakbay. Ngunit ano ang natanggap ko bilang kapalit ngayong gabi? Isang mababang pagtataksil at maruming pang-iinsulto sa harap ng publiko. Kaya, bilang may-ari ng pinakamalaking pondo sa proyektong ito, gagamitin ko ang aking buong karapatan ngayon din. Alinsunod sa probisyon ng morality clause na malinaw na nakasaad sa ating nakasulat na kontrata, ipinahahayag ko ang pagbawi ng lahat ng aking pera
kasama ang interes at mga multa nito. Epektibo sa sandaling ito rin. Ang pahayag ni Celestina ay tumama kay Ricardo na parang isang malaking bato na bumagsak sa kanyang ulo. Agad na namutla ang mukha ng lalaki. Halos walang dugong dumadaloy. Umatras siya ng isang hakbang na nanginginig ang katawan. Tinitigan ang kanyang asawa na may tingin ng hindi paniniwala na may halong matinding takot. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara. Sinusubukang humanap ng hangin. Ang buong bulwagan ay biglang naging napakaingay at hindi makontrol. Ang mga mamamahayag ay lalong naging ligaw sa pagkuha ng mga larawan. Napagtatanto na ang pangyayaring ito ang pinakasensasyonal na balita ng pagbagsak ng negosyo sa taong ito. Ang iba pang mga mamumuhunan ay nagsimulang tumayo mula sa kanilang mga upuan, sumisigaw ng iba't ibang tanong na humihingi ng katiyakan tungkol sa kaligtasan ng kanilang puhunan kung ang pangunahing suporta ng proyekto ay biglang aatras. Si Ricardo, na labis na nagpapanik, ay nagsikap na kontrolin ang sitwasyong ganap ng wasak. Lumakad siya pasulong ng nagmamadali at pilit na inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Celestina nang may magaspang na kilos. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa harap ng mga kasosyo ko sa negosyo. Sino ka sa akala mo para bawiin ang pera? Na parang nagbabaliktad lang ng palad. Ang perang iyon ay naubos na sa pagtatayo ng buong konkretong balangkas at pagpapaganda ng gusaling ito. Sa ilalim ng batas ng negosyo, hindi mo kailanman mababawi iyon ng unilateral. Dahil ang iyong pera ay nagbago na ng anyo at naging isang pisikal na gusali. Isa ka lamang babaeng nabulag sa selos at nagsasalita ng walang katuturan dahil hindi mo matanggap ang aking desisyon. Sigaw ni Ricardo na nanginginig ang boses. Sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pilit na tumawa si Ricardo. Tinitigan ang kanyang mga bisita na may nagmamakaawang ekspresyon upang kumbinsihin silang lahat. Mga Ginoo at ginang, hinihiling ko na manatili kayong kalmado at bumalik sa inyong mga upuan. Ang aking dating asawa ay nababagabag lamang ang isip dahil sa biglaang emosyon. Ang ating kumpanya ay napakaligtas at matatag. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagpapabagsak sa ating higanteng proyekto sa pamamagitan lamang ng mga walang lamang banta na tulad nito. Ginamit ni Ricardo ang lahat ng kanyang lakas at boses upang supilin ang malawakang panik na nagsimulang uminit sa bulwagan. Umaasa siyang ang kanyang argumento tungkol sa anyo ng pera na naging pisikal na gusali ay makapagliligtas sa natitirang dignidad niya sa mata ng mga bisita. Ngunit, si Celestina ay hindi man lang natinag o umatras kahit isang hakbang sa sigaw ng kanyang asawa. Nanatili siyang nakatayo na parang bato, nagpapakita ng awtoridad na nagpahirap sa panik ni Ricardo. Alam na alam ni Celestina na si Ricardo ay isang tamad na tao na binabalewala ang mahahalagang bagay sa bunton ng mga papeles. Ang tanging pakialam ng kanyang asawa ay ang dami ng numerong pumapasok, nang hindi man lang nag-aabalang basahin, nang maigi ang bawat linya, ng mga nakagapos na kondisyon, na malinaw na nakasaad sa mga legal na dokumento. Sa gitna ng kaguluhan ng mga boses na lalong nagkakapatong-patong at hindi makontrol, biglang isang lalaking matipuno na may napakaayos na suit ang lumakad pasulong mula sa pinakaharap na hanay ng mga pandangal na upuan. Ang lalaki ay may kalmado, ngunit matalas na tingin, at ang kanyang mga hakbang ay napakamatatag at walang pag-aalinlangan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na leather na maleta na naglalaman ng iba't ibang opisyal na dokumento. Umakyat ang lalaki sa entablado. Sinuong ang pulutong ng mga mamamahayag na agad na umatras upang bigyan siya ng daan. Ang pagdating ng misteryosong lalaking ito ay nagdulot ng malaking tanong sa isip ng lahat ng nakasaksi. Tumayo siya sa tabi mismo ni Celestina na may tuwid na tindig. Inilagay at binuksan ang kanyang maleta sa mesa ng pulpito na may malinaw na maririnig na click. At pagkatapos ay naglabas ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento na may opisyal na selyo ng gobyerno. Dahan-dahang inayos ng lalaki ang kanyang salamin. Bago tumingin ng direkta at matalim kay Ricardo, na lalo pang nanginginig sa takot na kumakalat sa buong katawan. Ang lalaking iyon ang legal na sandata na espesyal na dinala ni Celestina ngayong gabi upang tapusin ang lahat ng malinis.
Ang lalaking nakasuit ay nagpakita ng aura ng katatagan na hindi matututulan ng sinuman sa bulwagan. Tumayo siya ng tuwid sa harap ni Ricardo at ng lahat ng mga bisita at ipinakilala ang kanyang sarili ng malakas bilang opisyal na abogado ng pangunahing mamumuhunan na pinamumunuan mismo ni Celestina. Nang walang paghihintay ng pahintulot mula kanino man, mas lalong binuksan ng lalaki ang kanyang leather na maleta at nagsimulang ipamahagi ang mga kopya ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa mga malalaking negosyante na tensyonadong nakaupo sa pinakaharap na hanay. Ang mga papel na may opisyal na selyo ng gobyerno ay mabilis na nagpalipat-lipat ng kamay. Ang paligid ay biglang napuno ng tunog ng mga pahinang binubuklat. Nang nagmamadali, sinuri agad ng mga malalaking negosyante ang bawat linya ng pangungusap na may kunot sa noo. Hinahanap ang katotohanan sa mga sinabi ni Celestina kanina. Kinuha ng abogado ang mikropono na nasa pulpito. Sinimulan niyang ipaliwanag ang mga detalye ng kasunduan sa isang napakadirektang paraan na hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang depensa na maaaring isipin ni Ricardo. Ayon sa nagbubuklod na cancellation clause, si GNM. Celestina ay may ganap na karapatan na bawiin ang lahat ng kanyang pondo nang walang anumang bawas kung ang tumanggap ng pondo, si G. Ricardo, ay mapatunayang lumabag sa morality clause na sumisira sa karangalan at mabuting pangalan ng kumpanya. Ang hayagang pag-anunsyo ng pangangalunya sa publiko ngayong gabi, ang pinakamatibay na ebidensya ng paglabag na hindi nangangailangan ng mahabang proseso sa korte. Ang dokumentong iyon ang death warrant para sa buhay ng negosyo na laging ipinagmamalaki ni Ricardo. Ang epekto ng pagkawasak na dulot ng mga kopya ng dokumento ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo na parang isang hanay ng mga baraha na sabay-sabay na bumagsak. Nang mapagtanto na ang pinakamalaking nag-inject ng pondo ay umalis na at tiyak na magiging bagsak ang kumpanya ni Ricardo sa gabing iyon, agad na gumawa ng hakbang ang ibang mga mamumuhunan upang iligtas ang kanilang sarili. Ayaw nilang masunog ang kanilang pera sa isang negosyo na pinamumunuan ng isang taong malapit ng mawalan ng lahat ng kanyang yaman. Ilang malalaking negosyante ang sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga upuan. Tinuro nila ng direkta ang mukha ni Ricardo na may galit. Sumisigaw na ibalik ang kanilang pera ng buo sa gabing iyon bago pa makumpiska ng estado ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Ang marangyang bulwagan na dati puno ng tawanan at papuri ay naging isang lugar ng napakalupit na paghuhusga para kay Ricardo. Umatras si Ricardo na may blankong tingin. Hindi na niya mapakalma ang kanyang mga bisita dahil ang kanyang boses ay nalunod sa mga panlalait at paniningil na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang malaking plano na pahiyain ang kanyang asawa ay bumalik upang wasakin siya hanggang sa maging abo. Tinitigan ni Ricardo ang abogado ni Celestina na may hirap sa paghinga. Napagtatanto na talagang nahulog siya sa bitag na siya mismo ang lumikha. Walang ni isang kasosyo sa negosyo ang handang ipagtanggol siya dahil sa mundo ng negosyo, pera at tiwala ang lahat. Kapag nawala ang dalawang iyon, si Ricardo ay isa na lamang walang silbing lalaki na naghihintay na paalisin sa entablado ng karangalan. Ayon sa cancellation clause, si G. Ricardo ay kailangang ibalik ang buong pondo sa loob ng 24 oras. O lahat ng kanyang ari-arian ay kukumpiskahin nang walang pagbubukod. Ang boses ng abogado ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay, nagbibigay ng huling palo ng martilyo na nagpapatibay sa kapalaran ng kumpanya. Nang makita ang lalaking laging nagbibigay layaw sa kanya, na ngayon ay walang magawa at napapaligiran, nagpanik si Katrina. Ngunit, ang kanyang mapagmataas na ugali at ang kanyang nakasanayang pagmamaliit sa iba ay nagpatakbo sa kanyang bibig. Nang mas mabilis kaysa sa kanyang isip, lumakad siya pasulong upang takpan ang katawan ni Ricardo, na para bang siya ay isang bayani na magliligtas sa sitwasyon. Tinitigan ni Katrina ang kalmadong mukha ni Celestina, na may tingin ng puot at pilit na kayabangan. Kumbinsido siyang ang pagkakatayo ng marangyang gusali. Kung saan sila nakatayo ay isang malinaw na patunay ng yaman ni Ricardo na hindi maaaring gambalain ng sinuman. Lalo na ng isang babaeng pinagtaksilan. Bawiin mo na ang pera mo. Hindi takot si Ricky. Sigaw ni Katrina, na may naninigas na ugat sa leeg.
Sinusubukang ibalik ang kanilang nasirang dignidad. Mayroon pa rin siyang buong pagmamay-ari sa maluhong gusaling ito, kasama ang lahat ng laman nito. Ang pera mo ay wala. Kumpara sa kabuuang halaga ng gusaling ito, nang marinig ang walang lamang hamon na isinigaw ni Katrina, ang bulwagan na dati puno ng sigawan ng galit ay biglang tumahimik muli. Nagpigil ng hininga ang mga bisita. Naghihintay kung paano tutugunan ni Celestina ang kabit na walang alam sa kanyang lugar. Hindi nagpakita si Celestina ng anumang galit. Sa halip, ngumiti siya ng napakaliit. Isang malamig na ngiti na nagpatindig ng balahibo ng sinumang makakita. Sa halip na sagutin ang sigaw ni Katrina ng mga masasakit na salita, tumalikod si Celestina ng may kaangasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mamahaling handbag at naglabas ng isang folder ng dokumento na may makinang na hologram, handang magbigay ng huling suntok na magtatapos sa kanilang dalawa. Itinaas ni Celestina ang opisyal na folder ng dokumento upang makita ito ng lahat sa bulwagan, lalo na ni Ricardo at Katrina. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, ang hologram seal sa dokumento ay nagpakinang ng gintong liwanag. Ito ay hindi isang ordinaryong kasunduan sa utang, kundi ang pinakamataas na katibayan ng pagmamay-ari na kinikilala ng batas ng bansa. Ibinigay ni Celestina ang folder sa kanyang abogado upang ilahad ang katotohanan. Maingat itong binuksan ng abogado at binasa ang laman nito sa malakas na boses na tumaga sa natitirang pag-asa ni Ricardo hanggang sa wala nang matira. Mukhang hindi nabasa ng maigi ni Katrina ang mga papeles ng kumpanya. O baka naman sinadya ni Ricardo na itago ang katotohanan ito dahil sa sobrang hiya na aminin, sabi ni Celestina na may napakakalmadong boses ngunit nakakasugat sa puso. Ang maluhong gusaling ipinagmamalaki mo. Bawat pulgada ng marmol na sahig na tinatapakan mo ay nakatayo sa lupang pag-aari ko. Ito ay mana mula sa aking pamilya. Ang pahayag na iyon ay muling lumikha ng isang napakalaking alon ng pagkabigla sa loob ng bulwagan. Si Ricardo ay palaging kumikilos na parang isang hari na nagmamay-ari ng lahat, na nagtayo ng kanyang imperyo ng negosyo. Mula sa simula, gamit ang kanyang sariling lakas, ngunit ang katotohanan, siya ay isang nangungupahan lamang. Ang lahat ng dokumento ng pagmamay-ari ng lupa na may lawak na 10,000 metro kuwadrado ay malinaw na nakapangalan sa pamilya ni Celestina. Noong nagsisimula pa lamang si Ricardo sa kanyang negosyo at walang desenteng lugar para sa kanyang malaking proyekto, si Celestina ang nagpahiram ng lupa na may napakahigpit na mga kondisyon sa pag-upa sa papel. Bagaman hindi kailanman nagbayad si Ricardo, dahil inakala niyang hindi siya sisingilin ng kanyang asawa. Ipinagpatuloy ng abogado ni Celestina ang kanyang paliwanag sa lahat ng naroroon. Dahil ang kumpanya ni Ricardo ay tiyak ng bagsak dahil sa pagbawi ng 2 bilyong piso, automatikong nilabag ni Ricardo ang pangunahing kondisyon sa pag-upa ng lupa. Ang lahat ng karapatan sa paggamit ng lupa na dati nakakabit kay Ricardo ay nasunog at nawala sa gabing iyon. Ayon sa umiiral na batas sibil, lahat ng permanenteng gusali, kasama ang lahat ng laman nito na nakatayo sa lupa, ay agad na mapupunta sa may-ari ng lupa bilang lehitimong kabayaran. Nawalan si Ricardo ng pera, nawalan ng mabuting pangalan, at ngayon ay nawalan siya ng nag-iisang gusali na kakatapos lang niyang buksan ng may pagmamalaki. Dahil hindi ka nakapagbayad, ang karapatan mo bilang nangungupahan ay tuluyan ng nawala. Ngayon din, gusto kong lumayas kayo sa gusaling ito at sa lupang pag-aari ko. Utos ni Celestina, na may malamig, ngunit matalim na boses, na hindi nag-iwan ng puwang para sa anumang debate. Nang marinig ang utos na paalisin sila, nanlambot ang mga tuhod ni Ricardo. Ang kanyang kayabangan ay ganap na bumagsak sa lupa. Napaupo siya sa entablado, na may blangkong tingin. Nanginginig ang kanyang 2 kamay, nang mapagtanto niyang ang lahat ng kanyang pagsisikap, pandaraya, at kasinungalingan na binuo sa loob ng maraming taon, ay naglaho sa loob lamang ng kalahating oras. Gumapang si Ricardo papalapit sa paanan ng kanyang asawa. Binaliwala ang daan-daang pares ng mata na tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Sinubukan niyang abutin ang dulo ng damit ni Celestina.
Itinapon ang natitirang dignidad para maiwasan ang nakamamatay na pagkabangkarote. Celestina, maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Huwag mo akong sirain ng ganito. Pagmamakaawa ni Ricardo, na may nanginginig na boses at luha ng pagsisisi, na nagsimulang bumasa sa kanyang mga pisngi. Nagkamali ako. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mong kunin ang lahat sa akin. Umatras si Celestina, bago pa man madampi ng maruming kamay ng lalaki ang kanyang damit. Tinitigan niya si Ricardo mula ulo hanggang paa, na para bang tumitingin sa isang tumpok ng walang silbing alikabok. Walang nikatiting na awa sa mga mata ni Celestina. Ang pagtataksil ni Ricardo ay masyadong malalim at bulok upang mapatawad ng mga buwayang luha na tulad niyon. Isinara na ng babae ang kanyang puso. Maraming buwan na ang nakalipas. Nang una niyang matuklasan ang ebidensya ng pangangalo niya ng kanyang asawa sa sekretarya nito. Samantala, si Katrina, na nakasaksi sa pagluhod at pagmamakaawa ni Ricardo na parang isang kaawa-awang lalaki, ay nagsimulang umiyak sa takot. Ang kanyang magandang pangarap na maging asawa ng isang mayamang negosyante, manirahan sa isang malaking bahay, at gumastos ng pera ng walang limitasyon ay biglang nadurog. Ang lalaking dati niyang sinasamba at niyayakap ay wala ng halaga ngayon, kundi isang walang trabaho at baon sa utang. Umatras si Katrina palayo kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng daan palabas upang iligtas ang sarili mula sa nakakatakot na pagkasira. Ayaw niyang madamay sa kahirapan. Ngunit bago pa man makatalikod si Katrina upang tumakas, isang matinis na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan. Ang kislap ng pula at asul na ilaw ay tumagos sa malalaking salamin sa harap ng bulwagan, senyales ng pagdating ng mga awtoridad, bahagi ng huling hakbang sa malaking plano ni Celestina, na maingat niyang binuo ng walang butas. Ang atensyon ng lahat ng mga panauhin na dati nakatuon sa figura ni Ricardo na nakalugmok sa sahig ay bumaling ngayon sa pangunahing pasukan. 12 opisyal ng pulis na nakauniporme ang pumasok, na may maayos na pormasyon at matigas na mukha na hindi nagpapakita ng anumang kompromiso. Ang sabay-sabay na tunog ng kanilang mga bota sa marmol na sahig ay nagtulak sa mga negosyante at mamamahayag na automatikong umatras upang magbigay daan. Ang pagdating ng mga awtoridad ay hindi bahagi ng programa, kundi isang sapilitang pag-aresto na maingat na binalak. Lumakad ng diretso ang hepe ng pulisya papalapit sa entablado. Binalewala ang mga nagtatakang tingin ng mga mahahalagang bisita. Huminto siya sa harap mismo ni Ricardo, na nakaluhod pa rin at pinagpapawisan ng malamig. Inilabas ng hepe ang isang warrant of arrest mula sa bulsa ng kanyang uniporme at binasa ito ng malakas. Ipinahayag ng mga opisyal na si Ricardo ay inaaresto sa gabing iyon sa kasong money laundering, estafa, at paglustay ng pondo ng kumpanya sa napakalaking halaga. Ang mga akusasyon ay hindi walang laman, kundi batay sa mga totoong ebidensya na personal na isinumite ni Celestina sa mga awtoridad ilang oras bago magsimula ang pagbubukas. Sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ni Ricardo ay napakatalino at madulas niya. Lihim niyang minanipula ang mga libro ng proyekto, pinemeke ang mga pirma para sa mga pag-apruba, at naglipat ng bilyon-bilyong piso mula sa pondo ng konstruksyon patungo sa kanyang personal na account. Kumbinsido siyang si Celestina ay isang masunuring asawa lamang na abala sa pag-aalaga ng bahay at hindi kailanman maiintindihan ang komplikadong mga numero sa mga ulat sa pananalapi. Ginamit ni Ricardo ang pera mula sa kanyang krimen hindi para sa pagtatayo ng gusali, kundi para sa kanyang sariling kasakiman. Binilhan niya si Katrina ng isang marangyang bahay sa isang eksklusibong lugar, iba't ibang mamahaling alahas, mga designer bag, at isang labis na pamumuhay na laging ipinagmamalaki ng babae araw-araw. Ngunit ang lahat ng katangahan at kapabayaan ni Ricardo ay lihim na sinusubaybayan ni Celestina. Gamit ang serbisyo ng pinakamahusay na financial investigator, matagumpay na nasubaybayan ni Celestina ang bawat daloy ng perang nilustay ng kanyang asawa hanggang sa pinagmulan nito. Kinolekta niya ang lahat ng ebidensya ng bank transfer, mga resibo ng pagbili ng mga mamahaling gamit,
at mga recording ng pag-uusap na nagpapatibay sa mga kriminal na gawain ni Ricardo. Nang ipakita ng mga opisyal ang ebidensya sa kanyang harapan, tuluyan nang nawalan ng kakayahang magkaila si Ricardo. Ang kanyang dila ay parang natuyo at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Napagtanto niyang ang kanyang mga ginawa ay hindi lamang sumira sa kanyang karera, kundi magkukulong din sa kanya sa bilangguan sa napakatagal na panahon. Lumapit ang dalawang opisyal. Hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ni Ricardo at isinuot ang malamig na posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng metal na nagkakatamaan ay parang kampana ng kamatayan para sa kayabangan ni Ricardo. Ang lalaking ilang minuto pa lang ang nakalipas ay buong pagmamalaking nakatayo sa entablado habang iniinsulto ang kanyang asawa. Ngayon ay nakayuko sa kahihiyan na may mga kamay na nakaposas sa harap ng daan-daang pares ng mata. Ang mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag ay walang tigil. Kinukunan ang mga sandali ng pagbagsak ng isang CEO na naging suspek sa isang financial crime. Ginoong Ricardo, kayo ay aming inaaresto sa salang paglustay ng pera ng kumpanya at estafa. Sumama po kayo sa amin sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang investigasyon, sabi ng hepe na may napakatatag na boses. Hinihila ang braso ni Ricardo upang tumayo. Tinitigan ni Celestina, ang kanyang dating asawa, na may napakapatag at malamig na tingin. Walang kahit anong bahid ng lungkot o pagsisisi sa kanyang magandang mukha. Lumapit siya kay Ricardo. Tinitigan ng diretso ang mga mata ng lalaking mukhang wasak na wasak. Sabi noon ni inay, "Huwag kailanman ipagkatiwala ang yaman sa isang sakim na lalaking hindi marunong magpasalamat. Sa kasamaang palad, perpekto mong pinatunayan na 100% tama ang sinabi ng aking ina," bulong ni Celestina, na may boses na mahina, ngunit tumatagos sa puso ni Ricardo. Habang nagkakagulo kay Ricardo, sa kabilang sulok ng entablado, napagtanto ni Katrina na ang kanyang komportableng buhay ay malapit ng magtapos ng masama dahil alam niyang ang kanyang pinagkukunan ng pera ay makukulong at maghihirap. Gumawa siya ng isang tuso na desisyon. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Ricardo. Yumuko ng malalim upang itago ang kanyang mukha at nagsimulang umatras palayo sa sentro ng atensyon. Plano ni Katrina na samantalahin ang kaguluhan upang makatakas sa likod na pinto na may balak na tumakas dala ang natitirang mamahaling gamit na nakakabit pa sa kanyang katawan bago pa man mapansin ng mga awtoridad ang kanyang presensya. Dahan-dahan siyang gumalaw sa gitna ng mga tao. Iniisip na nagtagumpay siyang makatakas mula sa pagkasirang tumama sa kanyang kalaguyo. Ang nagmamadaling hakbang ni Katrina patungo sa likod na pinto ay biglang natigil nang maramdaman niyang may malaking anino na humaharang sa kanyang daan. Dalawang lalaking matipuno na nakasuot ang nakatayo, na nakakrus ang mga braso sa harap ng dobleng pinto. Sila ang mga personal na bodyguard ni Celestina, na inatasan mula pa sa simula. Natiyaking walang sinumang taksil ang makakatakas. Mula sa bulwagan, nagulat si Katrina, pilit na ngumiti ng awkward at sinubukang dumaan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ngunit, mabilis na inunat ng mga bodyguard ang kanilang mga kamay. Ganap na hinarangan ang labasan, nang walang sinasabi ni isang salita, nang mapagtanto na nabigo ang kanyang pagtatangka. Lalo pang tumindi ang panik ni Katrina. Sinubukan niyang bumalik upang maghanap ng ibang labasan. Ngunit isa sa mga bodyguard ay mabilis ngunit hindi masakit na hinawakan ang kanyang balikat at dinala siya pabalik sa gitna ng bulwagan. Bahagyang pumalag si Katrina. Nagmamakaawang palayain siya. Kinaladkad siya pabalik sa ilalim ng ilaw ng spotlight, sa harap mismo ng mga bisita at mamamahayag. Naabala pa rin sa pagkuha ng mga larawan ng pag-aresto kay Ricardo. Ang sapilitang pagbabalik ni Katrina, sa gitna ng entablado, ay agad na nag-trigger ng bagong alon ng atensyon. Ang mga kamera ay agad na bumaling sa kanya. Kinukunan ang takot na mukha ng sumira ng relasyon na ngayon ay natrap ng walang labasan. Bumaba si Celestina mula sa entablado, na may napaka-elegante at kalmadong hakbang. Nilapitan niya si Katrina, na nanginginig na ang buong katawan dahil sa pinaghalong hiya at takot. Sa harap ng lahat ng mga mamumuhunan at opisyal ng pulis, binuksan ni Celestina ang isang bagong pahina
ng katotohanan na nagpatitig sa lahat ng may pandidiri kay Katrina. Detalyadong inilahad ni Celestina kung paano sinadya ng babae na tamasahin ang mga bunga ng pagnanakaw ng pera ng kumpanya. Lahat ng gamit na nakakabit sa katawan ni Katrina ay hindi bunga ng pagsisikap, kundi ebidensya ng isang krimen na nagdulot ng pinsala sa maraming tao. Hubarin mo ang kuwintas at relong iyan ngayon din, Katrina. Lahat iyan ay binili gamit ang ninakaw na pera mula sa aking kumpanya. Utos ni Celestina na may napakatatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hinawakan ni Katrina ang kanyang leeg at pulso bilang reflex, na para bang sinusubukang protektahan ang mga mamahaling gamit. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Binubura ang kanyang makapal na makeup. Nagmakaawa siya na may nanginginig na boses. Iginigiit na lahat ng iyon ay regalo mula kay Ricardo at may karapatan siyang itago ang mga ito. Ngunit, lumapit ang mga opisyal ng pulis at ipinaliwanag na lahat ng ari-arian o mahahalagang bagay na binili gamit ang pera mula sa krimen ay dapat kumpiskahin bilang ebidensya sa korte. Walang tawaran sa pagkumpiska ng ebidensya na may nanginginig na mga kamay at kasabay ng nakakahiyang pag-iyak. Napilitan si Katrina na hubarin ang kuwintas na brilyante sa kanyang leeg. Kinailangan din niyang isuko ang mamahaling relo at designer bag na kanina pa niya ipinagmamalaki sa mga asawa ng mga negosyante. Ang mga kumikinang na bagay na iyon ay inilagay sa isang espesyal na plastic bag ng pulis. Sa isang iglap, hinubaran si Katrina ng lahat ng kanyang peking karangyaan. Nakatayo na lamang siya suot ang isang hiram na damit na may gusot na itsura. Pinagtatawanan at kinukutya ng mga bisitang dati niyang minamaliit. Ang kahihiyang dinanas niya ay ganap na sumira sa kanyang dignidad hanggang sa pinakamababang antas. Ang nakakahiyang pangyayaring iyon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Ricardo habang dinadala siya palabas ng mga opisyal. Nang makita ang babaeng dati niyang sinasamba, na para sa kanya ay sinira niya ang kanyang sariling kumpanya, ay may balak palang tumakas at iwanan siyang mabulok sa bilangguan, sumabog ang galit ni Ricardo. Ang kanyang bulag na pag-ibig ay biglang naging matinding puot. Pumiglas siya mula sa hawak ng mga opisyal, inikot ang kanyang ulo, patungo kay Katrina, na may mga litaw, na ugat sa leeg, at namumulang mukha dahil sa galit. Babaeng walang utang na loob. Gusto mo akong takasan, matapos maubos ang lahat ng pera ko para sa'yo? Ang lakas ng loob mong tumakas, matapos mong tamasahin ang lahat ng yaman ko, sigaw ni Ricardo na may paos na boses. Nang marinig ang masasakit na salita mula sa lalaking nabigong protektahan siya, hindi na nahimik si Katrina. Ang panik at hiya ay nagpabaliw sa kanya. Sinagot niya ang sigaw ni Ricardo nang may parehong lakas ng boses. Binaliwala ang katotohanang ang kanilang away ay pinapanood ng daan-daang mahahalagang tao. Ikaw ang lalaking bobo at walang silbi. Ikaw ang nangako na gagawin akong reyna. Pero sa huli, isa ka lang palang magnanakaw na gumagamit ng pera ng sarili mong asawa. Ayoko nang madamay sa pagbagsak mo. Sagot ni Katrina habang tinuturo ang mukha ni Ricardo mula sa malayo. Ang malaking away sa pagitan ng dalawang taksil ay naging pinakanakakahiyang palabas sa kasaysayan ng mundo ng negosyo. Nagbatuhan sila ng sisi. Naglabasan ng mga baho sa harap ng publiko. Ang kanilang mga sigaw ay nagpakita ng kanilang tunay na ugali na sakim at makasarili. Umiling na lang ang mga bisita habang pinapanood ang nakakaawang ngunit kasiyas siyang tanawin. Samantala, si Celestina ay tahimik na nakatayo, nakakrus ang mga braso, at may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Hinayaan niyang sirain ng dalawang salot sa kanyang buhay, ang isa't isa, na nagmamarka sa pagtatapos ng kanilang paghahari, na binuo sa malaking kasinungalingan. Kinaumagahan, hindi pa man ganap na sumisikat ang araw, ngunit ang atensyon ng buong bansa ay nakasentro na sa isang pangunahing balita na naging usap-usapan sa iba't ibang sektor. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng isang batang negosyante na itinuturing na hari ng bagong gusali ay kumalat ng mas mabilis pa sa hangin. Sa bawat kanto, mula sa simpleng karinderya hanggang sa mga saradong boardroom ng malalaking kumpanya, ang pangalan ni Ricardo, ang tanging paksa ng usapan. Kagabi, siya ay nasa tuktok ng mundo na may buong kayabangan. Ngunit ngayong umaga, ang kanyang mukha ay nakakahiya
na nakalathala sa lahat ng pangunahing pahina ng mga dyaryo at online news. Ang mga headline na nakasulat sa malalaking letra ay tila naguunahan sa pagbubunyag ng bawat krimen na kanyang ginawa. Ang iskandalo ng pangangalunya, paglustay ng pondo, hanggang sa pag-aresto sa mismong lugar ng pagbubukas, ay naging pangunahing ulam na nagbigay kasiyahan sa kuryosidad ng publiko. Habang patuloy na kumakalat ang balita na parang apoy, isang dramatikong tanawin ang nagaganap sa labas ng marangyang gusali na naging saksi sa pagbagsak ni Ricardo. Sa direktang utos mula sa abogado ni Celestina na ngayon ay ganap ng may kontrol sa gusali, isang grupo ng mga propesyonal na manggagawa ang dinala ng maaga. Ang kanilang tanging gawain, burahin ang lahat ng bakas ng pangalan at presensya ni Ricardo mula sa lugar. Gamit ang mabibigat na kagamitan, sinimulan nilang tanggalin ang malaking pangalan ni Ricardo na may kayabangang nakalagay sa pinakatuktok ng gusali. Isa-isa, ang mga higanteng metal na letra ay sa pilitang tinanggal, ang tunog ng nagkikiskisang bakal at ang malakas na kalabog. Nang ibaba ang mga letra sa lupa, ay parang isang himig ng pagkawasak, ngunit patuloy ang mga manggagawa sa kanilang gawain. Wala nang natirang bakas ng karangyaan. Bawat palamuti sa dingding na may mukha ni Ricardo, bawat ukit ng kanyang pangalan, lahat ay tinanggal at itinapon. Ang marangyang gusali ay ganap nang bumalik sa pagmamay-ari ni Celestina. Nilinis mula sa anumang amoy ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ang pagbura ng pangalan ay simbolo na si Ricardo ay hindi na kailanman magkakaroon ng lugar sa mundo ng negosyo. Sa kabilang dako ng lungsod, kabaligtaran ng karangyaan ng gusaling nabawi ng kanyang asawa, si Ricardo ay nasa isang napakalungkot na selda ng pulisya. Ang silid ay masikip, malamig, at madilim. Ang sahig ay sementado lamang na nagpapanginig sa kanya sa tuwing susubukan niyang humiga. Ang makapal na rehas na bakal ay naghihiwalay sa kanya mula sa mundo, sa labas na dati niyang kontrolado gamit ang pera at kapangyarihan. Nakaupo si Ricardo na yakap ang kanyang mga tuhod sa isang sulok. Blanko ang kanyang tingin. Hindi pa rin matanggap ng kanyang isip na ang kanyang marangyang buhay ay nagwakas sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng maraming oras mula nang ikulong siya, pabalik-balik si Ricardo na parang isang hayop sa hawla. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang mga mayayamang taong laging pumupuri sa kanya. Kumbinsido siyang may isa o dalawang darating na may dalang malaking halaga. Para piyansahan siya, naghanda pa siya ng mga linya para kumbinsihin sila na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa paglipas ng oras, walang ni isang kasosyo, kaibigan o kamag-anak ang dumating. Kahit isang tawag sa telepono ay wala. Sa wakas, natanto ni Ricardo ang mapait na katotohanan. Sa mundong sinukat niya sa pera, ang mga relasyon ay pawang kasinungalingan. Nirerespeto lamang nila ang kanyang posisyon at yaman. Ngayong nawala na ang lahat, itinapon siya na parang basura. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may mga yabag na narinig papalapit sa kanyang selda. Agad na tumayo si Ricardo at kumapit sa rehas. Umaasang may dumating na upang iligtas siya. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang abogado na papalapit. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang pag-asa nang makita ang maputlang mukha ng kanyang abogado na umiiwas ng tingin. Ilabas mo ako sa mabahong lugar na ito ngayon din. Wala akong pakialam kung magkano ang kailangan mong ilabas. Siguraduhin mong makakalaya ako ngayon, sigaw ni Ricardo. Huminga ng malalim ang abogado. Sinubukan ko nang mag-file ng motion para sa iyong pansamantalang paglaya, Ricky. Ngunit tinanggihan ito ng korte dahil napakalakas at kumpleto ng ebidensya laban sa iyo. Itinuturing kang flight risk, sagot ng abogado. Nagngalit sa galit si Ricardo. Sinuntok ang rehas. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang abogado. Nang may tusong tingin, naaalala ang isang huling alas na itinago niya. Kung ganoon, gamitin mo ang ating plano B. I-withdraw mo ang pondo sa sikretong account na binuksan ko sa ibang bansa. Malaki pa ang pera doon. Sapat para suhulan ang sinuman at kumuha ng pinakamahusay na mga abogado. Kunin mo ang perang iyon, utos ni Ricardo na may ngiti.
Pakiramdam na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Dahan-dahang itinaas ng abogado ang kanyang mukha. Tinitigan ang kanyang kliyente na may awa at takot. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas ang isang printout ng bank statement at ibinigay ito kay Ricardo sa pagitan ng rehas. Patawarin mo ako, Ricky. Kagagaling ko lang sa bangko na tinutukoy mo. Ang sikretong account na iyon ay ganap ng walang laman. Wala ni isang kusing na natira, sabi ng abogado sa halos pabulong na boses. Hinablot ni Ricardo ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang zero balance sa pinakailalim. Huminga siya ng mabilis. Paano nangyari ito? Sino ang nangahas na galawin ang pera ko? Ako lang at isa pang tao ang nakakaalam ng password. Sigaw ni Ricardo. Base sa transaction records, ang buong pondo ay withdraw ng isang beses kaninang madaling araw. Ang gumawa ng withdrawal ay si Miss Katrina. Kinuha niya ang lahat bago ka pa man maaresto kagabi. Pagkatapos noon, nawalan na kami ng anumang bakas niya. Ang paliwanag ng kanyang abogado ay nagpabagsak sa mundo ni Ricardo. Napasandal siya sa pader bago tuluyang bumagsak sa sementadong sahig na may blankong tingin. Ang babaeng dati niyang sinasamba, na para sa kanya ay sinira niya ang kanyang perpektong pagsasama kay Celestina, ay pala ang ahas na nagbigay ng nakamamatay na kagat sa panahong pinakawalang daya siya. Sumigaw si Ricardo ng malakas, sinasabunutan ang sariling buhok at umiiyak sa kanyang katangahan. Wala nang daan pabalik. Ang kanyang pagkasira ay ganap na. Ilang oras bago malaman ni Ricardo ang pinakamasakit na pagtataksil sa kanyang selda. Isang pagtakas na puno ng takot at desperasyon ang binalak sa ibang lugar. Ito ang pananaw ni Katrina, na nagawang makatakas mula sa gulo. Matapos siyang ipahiya ni Celestina at kumpiskahin ang kanyang mga mamahaling gamit, pinakawalan si Katrina dahil ang warrant ay para lamang kay Ricardo. Sa gitna ng gulat at mga mapanuring tingin, tumakbo si Katrina palabas ng gusali, tinapon ang kanyang sapatos para mas mabilis na makagalaw. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa kanyang tinitirhan. Alam niyang makukulong si Ricardo. Nang matagal, wala na siyang pakinabang dito. Wala siyang balak na dalawin o hintayin ito. Para sa kanya, ang kanilang relasyon ay transaksyonal lamang. Kailangan niyang tumakas bago pa siya hanapin ng mga awtoridad. Pagdating sa kanyang tirahan, agad niyang naalala ang isang sikretong ipinagkatiwala sa kanya ni Ricardo. Noong lasing ito, ang access sa isang sikretong bank account kung saan nakatago ang karamihan sa ninakaw na pera. Alam ni Katrina na maaaring masinop si Celestina. Ngunit ang account na ito ay nasa labas ng radar. Nang walang pag-aaksaya ng oras, binuksan niya ang kanyang computer, ipinasok ang password, at nang makita ang bilyon-bilyong piso, kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Mabilis niyang inilipat ang lahat ng pondo sa iba't ibang offshore accounts. Nang lumabas ang salitang "transfer successful" sa screen, ngumiti siya ng malapad. Hindi niya tinirhan ng kahit isang kusing si Ricardo. Kinumbinsi niya ang sarili na ito ay kabayaran sa kahihiyang dinanas niya. Inakala niyang ligtas na ang yaman niya, kaya nag-empake siya ng ilang damit, mga dokumento, at natitirang alahas. Ang plano niya, pumunta sa airport, bumili ng pinakamabilis na flight palabas ng bansa, at magsimula ng bagong buhay bilang isang mayamang babae. Habang nagmamadali patungo sa airport, lumingon-lingon si Katrina, kinakabahan na baka may sumusunod sa kanya. Sa airport, sinubukan niyang magtago sa likod ng malalaking salamin at sombrero. Mabilis siyang bumili ng pinakamahal na tiket para sa susunod na flight. Naging maayos ang lahat hanggang sa makarating siya sa immigration. Ibinigay niya ang kanyang pasaporte sa opisyal. Pinroseso ito ng opisyal. At biglang tumunog ang isang alarma na may pulang ilaw. Tinitigan ng opisyal ang computer. Pagkatapos ay si Katrina. May tinawagan ng opisyal sa telepono. Paumanhin, Miss Katrina, ang iyong pasaporte ay may hold order. Nasa lookout bulletin po kayo. Bawal kayong umalis ng bansa, sabi ng opisyal. Imposible. Baka may sira lang ang system nyo. Mayaman ako. Babayaran kita. Paliparin mo lang ako. Sigaw ni Katrina sa panik.
Ngunit sa halip na tumulong, ang kanyang sinabi ay nagdulot ng pagdating ng ilang security personnel. Pinalibutan nila si Katrina. Miss Katrina, inaaresto ka namin sa kasong conspiracy at money laundering. Inaakala mo bang makakatakas ka? Ang sekretong account na ginalaw mo ay matagal nang minamanmanan ng AMLC Anti-Money Laundering Council. Ang mga perang inilipat mo kanina ay agad na na-intercept at na-freeze ng mga autoridad. Wala ka nang ni isang kusing. Napaupo si Katrina sa sahig ng airport. Ang kanyang pangarap na marangyang buhay ay nadurog. Ang bilyon-bilyong ninakaw niya ay naglaho. Pinusasan siya at dinala palayo habang tinitingnan ng mga nagtatakang pasahero. Samantala, lumipas ang mga araw. Si Ricardo, na nasa kulungan pa rin, ay naghahanda para sa kanilang annulment hearing ni Celestina. Sa kabila ng kanyang pagbagsak, naniniwala pa rin siyang may karapatan siya sa kalahati ng yaman ni Celestina bilang conjugal property dahil wala silang prenuptial agreement. Sa pagkakaalam niya, ngumiti siya ng tuso sa kanyang selda, naghahandang magbigay ng huling atake kay Celestina. Hindi alam ang nakakagulat na sorpresang inihanda nito sa korte. Ang korte ay malamig at formal. Puno ito ng mga mamamahayag na nag-aabang sa huling kabanata ng drama. Pumasok si Celestina. Kalmado at eleganteng suot ang isang magandang damit, kasama ang kanyang mga abogado. Walang bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, dinala si Ricardo na nakaposas. Magulo ang kanyang itsura, payat, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng kayabangan. Nagsimula ang paglilitis. Inilahad ng abogado ni Ricardo ang kanilang hiling. Dahil walang prenuptial agreement, lahat ng ari-arian ni Celestina ay dapat ituring na conjugal at hatiin sa dalawa. Karapatan ng aking kliyente ang kalahati ng lahat ng yaman. Ayon sa batas, ang lahat ng ari-arian na naipon sa loob ng kasal ay dapat paghatian ng pantay, sabi ng abogado ni Ricardo. Ngumiti si Ricardo. Kumbinsidong mananalo siya. Inisip na niya kung paano gagamitin ang bilyon-bilyong makukuha niya para makalaya at magsimula muli. Si Celestina ay kalmado lamang. Nang tanungin siya ng hukom, tumayo siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag at naglabas ng isang luma at naninilaw na folder. Ibinigay niya ito sa korte. Isang kahanga-hangang hiling mula sa aking asawa. Mukhang humihina na ang kanyang memorya, sabi ni Celestina. Kagalang-galang na hukom. Nais kong ipakita ang isang prenuptial agreement na nagsasaad ng absolute separation of property na legal na pinirmahan sa harap ng isang notaryo publiko. Bago pa man kami ikasal, nawala ang ngiti sa mukha ni Ricardo. Nagbulungan ang mga tao sa korte. Namutla ang kanyang abogado. Si Ricardo mismo ay nalito. Pilit na inaalala kung kailan niya pinirmahan ang ganoong dokumento. Naalala niya ang mga araw na siya ay isang mahirap na binatang nagmamakaawa ng puhunan sa ama ni Celestina. Pinapirma siya ng isang tumpok ng mga papel bilang kondisyon. Nakalimutan mo na yatang basahin ang mga papel na pinirmahan mo noong nagmamakaawa ka ng puhunan sa aking pamilya. Patuloy ni Celestina, habang nanlalaki ang mga mata ni Ricardo sa takot. Dahil sa sobrang kasakiman mo at pagmamadaling makita ang pera, pinirmahan mo ang lahat nang hindi binabasa. Isa doon ang kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian. Nakasaad doon na lahat ng aking ari-arian, lupa, pera, kumpanya, ay mananatiling sa akin lamang at hindi kailanman maaaring angkinin bilang conjugal property sa anumang kondisyon. Sinuri ng hukom ang dokumento, kinumpirma ang pagiging tunay nito. Ang lahat ng pag-asa ni Ricardo ay gumuho. Natanto niyang lalabas siya sa kasal na ito na walang-wala. Higit pa rito, mayroon siyang bilyon-bilyong utang sa mga namuhunan. Opisyal na siyang isang pulubi. Napayuko siya sa kanyang upuan. Tinatakpan ang mukha habang pinupukpok ng hukom ang martilyo na nagtatapos sa paglilitis at nagpapadala sa kanya pabalik sa selda na walang anumang pag-asa. Isang taon ang lumipas. Ang gusaling dating saksi sa pagtataksil
ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ngayong umaga, napuno ito ng mga bulaklak para sa muling pagbubukas nito. Ito na ngayon ang sentro ng isang mas malaki at mas matatag na imperyo ng negosyo sa ilalim ng bagong pamamahala ni Celestina. Nakatayo si Celestina sa entablado, hindi bilang asawa, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling kaharian. Ang kanyang ngiti ay taos-puso habang binabati ang mga kasosyo sa negosyo na may paggalang at paghanga. Pinatunayan niyang ang pinakamatinding pagtataksil ay maaaring maging panggatong para sa pinakamataas na tagumpay. Habang nagniningning ang tagumpay ni Celestina, sa kabilang dako ng mundo, kadiliman at pagdurusa ang bumabalot sa mga naghasik ng kasamaan. Sa isang kulungan ng mga babae, si Katrina ay nakayuko sa harap ng isang malaking batya, naglalaba ng sandamakmak na maruruming damit. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng alahas ay magasgas na ngayon at puno ng sugat. Ang kanyang mukha ay kulubot at mukhang mas matanda. Dito niya gugugulin ang natitirang mga taon ng kanyang buhay. Sa kulungan naman ng mga lalaki, mas malala ang kalagayan ni Ricardo. Nakasuot ng uniforme ng bilanggo, nakaluhod siya habang kinukuskos ang marumi at mabahong banyo ng mga preso. Payat na payat at hirap huminga. Sa gitna ng kanyang paghihirap, napatingin siya sa isang maliit na TV sa pasilyo. Pinapalabas doon ang live coverage ng tagumpay ni Celestina. Nakita niya ang kanyang dating asawa, nagniningning, maganda, at matalino. Nahulog ang hawak niyang panlinis. Sumikip ang kanyang dibdib. Isang walang katapusang pagsisisi ang bumalot sa kanya. Niyuko niya ang kanyang ulo at umiyak nang walang tunog sa gitna ng maruming tubig. Tinatangisan ang malupit na karma. Nasusundan siya hanggang sa kanyang huling hininga. Gabi na. Sa isang malaking bahay sa itaas ng burol, tahimik ang paligid. Kararating lang ni Celestina mula sa kanyang matagumpay na pagdiriwang. Umupo siya sa isang silya, nakatanaw sa milyon-milyong ilaw ng lungsod sa ibaba. Lumapit ang kanyang ina. May dalang-dalawang baso ng pulang alak. Ibinigay niya ang isa kay Celestina. Tahimik silang dalawa. Ninanamnam ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit at luha ay nabayaran na. Cheers para sa isang bagong buhay, inay, sabi ni Celestina, nang may lambing ngunit matatag na boses. Itinaas niya ang kanyang baso, at sa katapangan na itapon ang mga bagay na walang silbi sa kanilang nararapat na lugar. Nag-cheers sila. Ang tunog ng kanilang mga baso ay isang hudyat ng tagumpay. Ang kwento ng pagtataksil ay nagwakas sa isang aral. Ang kabutihang tinraidor ay hindi mamamatay. Magpapahinga lamang ito upang bumangon bilang isang bagyo na wawasakin ang lahat ng kasamaan.